Alright, good morning. Monday morning tayo ngayon, Coach Mark, November 17, 2025. Welcome to our episode number, ano ba tayo, Coach? 46 na ba tayo? 46. 46, yes, Oo. 46. Maraming salamat sa mga nanood, sumubaybay nung aming comebacking season ba o episodes, no? Ang ating Yes. episode 43 and 45, medyo nag-skip tayo sa 44. Iwas pamahiin lang. Correct. Pero Tama, tama, maraming tama. Oo, pero maraming salamat sa mga nakinig, mga nag-like. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Okay, medyo mali-late si paring Ryan. So kami muna ni Coach Mark ang mag-uusap. Medyo mainit-init yung topic natin for this episode Mhm. 46. So, ang unang topic natin, ang headline natin ngayon ay Usapang GOAT. Medyo Ayan, mainit-init yan. Oo. Pilipinas tsaka sa NBA. So dito muna sa Pilipinas. So ang unang topic natin, ang GOAT ng PBA coach dito sa atin sa Pilipinas at walang iba kundi si Coach Tim Cone. Okay, bakit? Kasi medyo mainit, Coach, yung naging usap-usapan sa social media nung natalo yung Hinebra against Converge nung isang araw. So natambakan nga ng Converge ang Hinebra and doon sa last, I think 10 seconds or 7 seconds, um, medyo kumumpas si Coach Delta kay JDL Correct. kasi tambak na sige tira mo no? So nag-layup si Juan Gomez Oo. de Leano, na-shoot and then nung magkakamayan na ayun, doon nga nagalit itong si Coach Exactly. Tim Cone Oo. kay Delta. Okay, Coach, marami tayong nababasa, napapanood na dito ngayon ng tinatawag nilang unwritten rule of basketball. On a coach's perspective, ano bang tingin mo dito? Tama pa rin ba na ino-honor pa rin natin to? And basically on that Mm-mm. specific situation between Coach Tim and Coach Delta, anong comments mo? Ang tingin ko dyan, dapat it's an outdated, unwritten rule. Kasi Unwritten rule. depende sa rules ng league yan. Eh. So may Right. quotient system daw silang sinasabi. Every Correct. point matters pagdating sa ganyan, pag nagkatablahan. Mm. So when a tie matters, quotient or point system applies. Mauna mo na yung point bago quotient or the other way around. At the end of the Tama. day, every point matters. Ang naging Oo. medyo ano lang yata doon is nag-pause na si Juan eh, Si na Juan. parang hindi na siya mag-a-attempt eh. Nagbago lang ng Nung pag-iisip, ng sinenyasan ni Coach inutusan, Delta. tumalaksak, Okay. dumagdag ng puntos. So Right, I think right. yun yung ano eh, yun yung parang kinakareklamo ni Coach Tim na nag-slow down ka na eh, Kumbaga parang signifying i-wrap the up na end eh. natin. Oo. Oo. Oo, signifying the end Mm. eh. However, nagbago isip mo, you still attack the paint. Okay. Ayun nangyari, nagkapikunan. Okay. So itong sinasabi naman ni Coach Delta kasi nung sa post-game interview, sinasabi naman niya, it's all about the quotient. Um, Tingin mo may angulo rin dito si Coach Delta kasi sabi niya, kasi baka mamaya magkatapat din kami uli ng Hinebra, no? That's And possible. syempre, yung quotient na Yes. magpe-prevail. Ikaw, tatanungin kita rito, kung ikaw si Coach Delta, ano Mhm. bang lagay? Ipapatira mo pa rin ba yun kay Juan or kung sino man sa player within Converge or what? Hindi ko rin alam kasi ang ano niyan eh. Kasi yung may isa pang anggulo ng sports betting yan. Okay, oh, naku! Di Pero ba? coach, Yung, sige, yung ano advantage muna tayo. points. Dito muna tayo sa quotient system. Ikaw ba, Maaari. ah, Oo, maaari. okay, bakit? Anong principle mo behind that? Kasi kung tama to Coach Delta's point, kapag Okay, nagkatablahan, uungo sila at aabante sila. Pero mauuna dyan yung winner over the other. winner Bago, over the other, bago, bago which point is sila system. na. Which is sila Which na, is di sila ba? na. Oo, correct. Okay, okay. However, kaya Alright. nga, pag nagkaroon ng quotient at nagkaroon ng triple tie or quadruple tie, dun magkakapuntusan. Alright. Sige coach, Diba? ngayon, labas tayo dito sa PBA kasi maraming mga coaches din nakikita ko kahit sa UAAP, kahit sa Mhm, mhm. NCAA, parang ino-honor itong unwritten rule na 'to. Ikaw ba, against ka ba dito or anong pananaw mo dito? Dapat diyan modern na. Accept na natin yung changes sa dynamic ng basketball. Like the way we accepted na wala nang big man sa paint ngayon. Okay. Dapat i-embrace na natin yung mga changes na yan. Right. Nakita mo ba yung laban ng FEU tsaka Lasal kahapon? Grabe. Oh. High speed ang laro ng FEU kahapon. Oo, Halos 'no? puro ibabaw na lang ang laro. Nakakapasok ng konti sa loob si Conat eh. Pero most of Mm. their plays have evolved. Kung na-accept natin yung changes in the game like that, Yep. Okay. accept the changes in the rules and whatever unwritten guidelines we have to follow kasi it changes through the years.
We have to Correct, adapt. correct, correct. And I think even sa FIBA wala ng ganito, ganito unless yun nga mga Wala, 2 mas seconds, malala 3 dun. seconds na lang, 'di ba? And Oo, ay alam correct. ko may one point na nung nasa Spain, nagalit si LA Mm. kasi LA Tenorio because may tumira ata na taga I'm not sure kung taga Argentina ba 'yon. So nagalit din siya. So I think sa akin Sure, naman some of ano, the I'm sure some of the Euro coaches would not mind. right, right. Kasi ito na Oo, yung I don't sabi think mo nga, because yung evolution oo. and all, right? Sa Yeah, akin naman, on that first aspect, no, sinasabi nga ni Coach Tim na unwritten rule. In the first place, unwritten nga siya, so hindi siya pwede maging rule, 'di ba? Kasi exactly. masyado So niyang why gano? Respect na oo, lang siguro. oo, Pero yeah, masyado yeah, siyang kumakapit sa old side. Well, which I understand. Ano, right. yung Old school, dynamics niya, correct, genre niya, di ba? Pero pag right. bata yan, wala yan, parang. Oo, oo, maintindihan nila na I mean kahit sa Correct. atin 'di ba sa mga local tournaments, tambakan alam natin 'yun, eh, 'di ba? Kasi Local 'yun yung sa akin 'no, tournaments nga, kapag tambakan, pa-i-score mo pa yung hindi nakaka-score. yung pangko, eh, 'di ba? Oo. Well, yun nga sa akin 'no, kasi number one, kung rule siya dapat nakasulat siya. Pangalawa, para sa akin, kasi lagi siyang naba-bash 'no, every time na natatalo siya at ganyan yung nangyayari, inis na inis siya 'no. I've seen also Correct. other coaches Oo. like Coach Chot and si Coach Yeng, hindi naman ganon pinapansin, eh. Pero first time that I've seen yung sa mga pages ng Hinebra na medyo naba-bash na rin siya ng mga long time Hinebra fans 'no. And more on not doon sa end game, but more or yung balasa niya sa mga tao because katulad yung sinabi mo before, 7 to 8 man rotation lang. So I think bago ka pumunta dun sa punto na yun, dapat nananalo ka, di ba? Kung ayaw mo na magkaroon ng ganung tambakan, eh dapat Exactly. ginalingan mo, no? Ako naman, Oo, on the oo. other end, no, kay Coach Delta, I think responsibility niya yun as a coach kasi quotient nga yung sinasabi. Pero I think he could have done it siguro earlier. Hindi niya hinintay na yung mga Dapat last 7 seconds. klaro na. Oo, klaro Oo, ng oo, na instruction sige na ano, you diretso have mo to na. score. Oh, Correct. kasi tama ka, natatandaan ko yun na medyo nagkamayan na sila ni RJ, biglang nakita Exactly. niya, Bumagal na, di ba? oo, diretso na. So, everybody thought Oo. na magkakamayan na sa huli and all. But, yun nga, gano'n pa rin yung nangyari. Wala namang pagbabago dun sa resulta. Panalo pa rin po yung Converge. And I think they are really Lasang on a, converge, no? oo, and I think we can talk about it in our second or next Yes, couple yes, of yes. episodes about Converge. Pero, medyo glimpse lang, Coach. Anong nakikita mo dito sa Converge bago natin himayin to ng husto sa mga susunod na episode? Final four yun. Final Four. Final four, possible. Ewan ko lang sa finals kasi masyado pa mga bata eh. Bata. Pero I think semis, as far as the semis, aabot sila. Yeah. May And I, Stockton ka, may Winston Winston, ka, right? may 1 GDL ka. What more can Yes. you ask for? Lalakas ng Oo. wings nila. And then yung bigs mo, no? Nandiyan yung The bigs. Baltasar, Aranya. They Ang can match up with the bigger guys. Coach, I don't know kung mag-a-agree ka sa akin, pero ang medyo kinakabahan lang ako dito kay Ryan Aranya kasi medyo ano siya, injury prone, no? Injury Pero prone ganyan ba? din naman si Junmar nung araw. Pero Oo. yung lagi yung paa, no, yung ankle, ganyan yung lagi nadadali. So, I hope that they Buti nga ngayon may uh, katulong na siya eh. Last year wala eh. siya lang ano, Di ba? siya lang. Baltasar tsaka si Muyang nandyan yan. Lalaki Yeah. yan. Buti Oo. nga ngayon. He can afford to somehow not play Mm. the heavy minutes that he used to play last season. Right. Right. So mas magiging healthy, mas makaka-recover and all. And Correct. Ayan, recovery. Importante talaga yan. oo, and I think si Coach Delta, katulad nga nung tinext mo sa akin nung isang araw, no, sa huddle nila, X and O's, right? Si Siya ba Coach talaga yun? Hindi Delta, ko naman. I think meron namang dynamics, no? Although nandoon din naman si Coach, I forgot yung head coach nila before. Nandoon din, nag-a-assist, he's been very vocal. Pero we Sino also nga ba? have Atienza ba? Tama ba? Oh yeah, Atienza. Franco Oo, Atienza. Yeah, Franco yeah. Atienza, yun. And at the same time, I think, um, equipped din naman si Coach Delta dahil coach maraming European coach na nasa likod 'to, eh, si Nagpapaman Toroman, sa likod niya eh. tsaka may isa pang Serbian coach, eh. So, I think lalaban naman itong Converge pero yun nga Tingin 'no, ko yung mga Euro coaches magte-take over pag may import na. may effort na parang medyo Oo. nenad na yan ano, ang mangyayari diyan. Pero Oo, mga ganun, ganun. sige, tingnan natin yung ano, tingnan natin yung, magiging kapalaran ng itong Converge. Although nagkaroon sila ng reality check against San Miguel, pero we will see kung ano ang mangyayari sa kanila May sa laban pa din yan. They can learn from it.
Oo, oo, totoo 'yan, totoo 'yan. So, Hintayin mo si we will ano, si Dave kasi matatapos na yung ano, nasa finals na yata yung Abra ng North Division ng MPBL. right. Abra Papaano bang versus ano dun, Pangasinan. papaano bang, usapan dun coach? Pati si, Jack Chia ba pupunta din ng Terra Firma after nitong Abra? Wala akong idea doon ah. I'm Mm, not sure about that. Ang alam ko lang si Dave. si Dave. Right, May chance right. na ano mag-pro yan after nung Abra stint. Kasi kumbaga, may escape clause naman yata kontrata niya. Eh. Okay, okay. Alright, Mm-mm. sige. Okay, coach, punta na tayo dito ngayon sa ating susunod na topic. Siyempre, pinag-uusapan natin yung GOAT. Okay, punta tayo ngayon dito sa NBA. Okay, etong ang ating friend, si LeBron James. Yan, okay. So, Oo. pag-uusapan natin ngayon kasi coach, napakainit ng Los Angeles Lakers and I don't know what they did. I think dumating lang si DeAndre Ayton. But basically, yung core nila nandiyan pa. And that is without LeBron James in the lineup. Yes. Sinasabi na Mm-mm. may Yes. sciatica siya. Ako, sakit ng nanay ko yan. Pang senior yan, di ba? But anyway, number 4, ang Los Angeles Yun. Lakers. Sige, himayin natin yan, coach. Number 4 ang Los Angeles Lakers sa Western Conference. Meron silang 10 panalo at 4 na talo. Okay, so ang ganda ng ginagawa at and I wanted to get your inputs, coach, about Luka Doncic and at the same time dito kay AR, Austin Reeves. Ganda ng combination nila. At Mhm. nag-starting lineup din itong si Bronya. In 8 fairness. minutes, 0 points, no? Oo, 0 points. Naglalaban daw sila ni Thanasis Antetokounmpo eh. But coach, Oo. una, anong tingin mo dito sa Los Angeles Lakers? Are they for real? Contender ba talaga ito or what? Ang first evaluation dyan, typically, sa first 10 games, eh, di ba? Every Okay, 10 yeah. games ang evaluation nila. Now So, they're 14 na. happy with the composition and their play in the first 10 games. Mm-mm. Although, still very early, no? So, ang dynamic dyan is parang yung consistency, ma-escalate ba? Will it continue? Will it thrive? But Mhm. yung first signs is merong fluidity. Kasi if you can recall, si DeAndre Ayton has never been as effective as he is right now. Di Right, ba? right. And So, injury ibig prone sabihin din nun, 'to. injury prone siya dati. Ibig sabihin nun, something's working very well for him to produce those numbers, no? I Correct, mean, correct, correct. number one, facilitator si Reeves. Alam naman natin. And Aha, Doncic can also pass. He can also right. pass. Oo. So, I think na ma-maximize yung loob. Lalo na kay Yep, Eton nung nakakonsentrate ang offense din sa dalawa. right, right. And siyempre wini-welcome Eh, din natin si paring Ryan, coach. Coach Ray. Yon. 'Yon. Maganda, Okay, maganda, 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 magandang lalaki tayong lahat. oo, Coach Ray, Oo. pinag-uusapan lang namin 'tong Los Angeles Lakers 'no, kasi wala Hmm. si LeBron pare. 10-4 sila, number 4 sila sa Western May Conference. sciatica, walang May sciatica, Oo. oo. Yun nga, sakit nga ng nanay ko, eh. And anyway, patapusin natin si Coach Mark. Coach Mark, bago tayo pumunta kay Coach Ryan, nakikita ko ka din kasi yung play nila. It's really more on parang pick and roll. Parang ganun lang basically yung ginagawa nila and which is effective. Do you think that this is going to be a long-term solution or long-term plan for Wag lang Lakers to continue? ma-injure yung isa sa kanila. Yung isa dun sa Mm, isang gwardiya. They have to be okay. healthy all throughout the season to sustain it. Right, right. Okay. Okay, paring Ray, nakahinga ka na siguro, nakainom ka na ng tubig. Okay, tatanungin kita, Oo. sir. Kasi wala si LeBron for the first 14 games of the Lakers. Parang hindi din ata siya naglaro ng preseason games. Ito yung topic natin eh. Kailangan pa ba niyang bumalik sa LA? Pero bago yan, pare, bago mo sagutin yan, anong nakikita mo dito sa Los Angeles Lakers with Luka Doncic and Austin Reeves? Talagang sila yung namamayagpag ngayon. Maganda, maganda talaga kasi nagkakaroon ng distribution ng bola. Alright? Okay. I mean, kahit na sabihin nating most yung offense is nakatutok kay Reeves or kay Luka. Pero Mm-mm. alam nila yung gagawin eh. Alam mo Okay. 'yun? Ang galing mag handle ng bola, ang galing pumasa, at alam nila kung kaya nilang itira o hindi, Right. 'di ba? May Yung may mga Correct. decision making na gano'n na may parang mga kick out, hindi alley-oop. pinipilit eh. Oo, 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 nagagamit, nayu-utilize nila yung members ng team. Kung sino yung apat na kasama nila.
Okay, okay. Eto pare, tatanungin kita since sinabi mo nga yung Shaq ano. Tingin mo ba, totoo 'to or medyo nagtatapo lang 'tong GM ng ano, ng Lakers? Kung ako Sige, sige sa pare. sa laki ng katawan mo at kondisyon ka, magkaka-sciatica ka Oo, ba? 'Di ba? Sakit ng oo. mga ano yan, sakit ng mga laging nakaupo. Senior. Oo, Oo, senior, laging oo. nakaupo, yung mga walang galaw. Ikaw, Athlete ka, oo. athlete ka magkanong ginagastos mo sa pag-maintain ng katawan mo, tapos So uupo ka for sciatica? so ibig sabihin pare tinatago lang niya 'to, for what reason? Oo, siguro let's say na ano lang siya, parang feeling feeling siguro niya, hindi ko naman kailangan maglaro dito sa ganitong preseason na 'to. Siguro Okay. pagka kinailangan niyo na ako, which is nakikita niya ngayon na hindi naman na siya kailangan, Oo, 'di ang ba? ganda ng chemistry, 'di ba? Totoo. Okay. Alright. Coach Mark, ikaw sa tingin mo totoo ba 'to, may conspiracy ba 'to, and bakit niya ginagawa 'to if Oo, ever? mahirap din kasi gaya ng sinabi ni Coach Ryan, ano yan, number one, you're talking about the supreme athlete Yep. who's been in condition and top form for the past 20 years or so, di ba? Oo. So, tingin ko nagtatampo lang yan dahil hindi siya Hmm. inofera ng contract extension. Oo nga ano, medyo ano 'yan, matalinhaga. I-explain mo nga coach, papaano ba 'yan? Dapat, for Okay, so 20-25 months. Sige, go ahead. so meron time period yan, no? So yung existing contract niya has an opt-in option last summer. Mhm. Mhm. Okay? Before siya mag-opt-in, may deadline ng opt-in niya, di ba? Okay. Before mag-opt-in si LeBron, may window yan na pwede mag-offer ng panibagong kontratang LA overriding the opt-in option, meaning fresh Hmm. contract. Okay. And kadalasan si LeBron, new contract plus one. Madalas ganun, 1 year plus Okay. one, 1 year plus one. Yung plus Alright. one niya, madalas player option. Mm. Walang nangyaring usapan na ganun bago siya nag-opt-in. Okay. Okay, So so ngayon, nung nag-opt-in siya, ibig sabihin, predestined na yung end ng Lakers niya, end of the Lakers stint is at the end of the season. Yun lang ngayong yan. season na lang. Aha. And I think baka dinamdam ni King yung Naku. respect, na alam mo yung gano'n, yung Oo. parang yung mga Oo. pride, may mga ganyan din yan. Oo. Oo. Okay. And then Ryan, medyo remember, yung brand niya, he always wants to brandish his brand, di ba? right. Tsaka gusto niya siya yung lagi na pag-uusapan. Yes, Ryan, may Exactly. tinatago kang may pinipigilan kang comment. Go ahead, shoot. Parang parang okay, let's say na lipas na siya Parang hindi niya matanggap yung gano'ng sitwasyon na ang daming magagaling, ang daming matatalinong player. Which Right. is ngayon, marami ko nakikita na pinagtatawanan yung mga plays niya na nabangga ng konti, parang, Flop. 'di ba, mga flop niya Okay. parang tas sasabihin mo ikaw yung the GOAT, Oo. 'di ba? Oo. Okay. Anda, May tanong ako sa inyo kasi I'm not sure if this is part of his load management. And I'm pretty sure na panood niyo yung huling interview ni Michael Jordan and yung sagot niya about load management. Coach Mark, ikaw ba naniniwala ka and anong commentary mo dito sa load management in today's NBA? Tungkol kay LeBron ba? Yung Hindi, yung general, management in in NBA. general. Yes. Got it. Kasi, syempre, may mga battery of scientists and physical therapists yan. Ang sinabi daw nila, ang research yan is according to them, is Okay. optimal ang katawan ng tao pagdating ng playoffs, NBA player, kung Mm. 60 games lang ang laruin sa regular Mas maikli. season. Okay. Kaya kung Okay. papansinin mo, yung mga load management, yung mga superstar, may ano yan, may lumabas na ano dyan, parang video tungkol dyan. Okay. Na ang average load na missed games ng mga superstar ngayon, mga 22 or 24 games daw in a season. Okay. Subtract mo yan sa 82 games, papasok yan sa 60 regular season games lang. Mm. Kasi mas So, optimal daw talaga ang 60 games kasi yung iba okay. kasi meron mga 4 games per week, di ba? Right. Wala Right. pa din yung Oo. preparasyon, yung training and whatnot. Mm. So kung in-limit mo ng 2 to 3 games per week yan, when you add them all up, 60 games in the regular season na magiging laro ng isang player. And then Okay. perfect daw yun. Hindi siya bugbog, hindi siya pagod Mm. pagdating ng playoffs. So, on your standpoint, agree ka sa load management? Hindi rin kasi pare, kung paano ko bibili ako ticket, mahal-mahal. Di Tapos ba? wala yung player na papanoorin ko. Correct. Well, Correct. Correct. Okay. it's a marketing thing. Siguro halfway, kung kuha ko yan, siguro 72 games, mag-miss ka ng 10. Oo. Oo. Ikaw, Oo. Ryan, mare, matagal na natin pinag-uusapan to. Sige, i-broadcast na natin.
Alam mo Load naman, management. alam mo naman tayo, old school tayo. Pre, kumpara natin yung laro before, kung gaano ka physical, yung way back 80s, 90s, or early Yes. 2000 na games. Right. Sobrang physical. Wala naman Mm. naglo-load management. Meron nai-injured, nababalian ng boto, 'di ba? Oo. Nagkakaroon ng Naglalaro. ankle. Naglalaro. Meron nga eh, Si nakalimutan kong i-send sa inyo eh. Yung may neck brace tsaka naka-helmet na ron sa Oscar Robertson, no? Nakaganon Oo. na, di ba? Naglaro pa. Pero Naglaro naglalaro. pa. Kasi Oo. passion eh. Passion yan eh. Yung iba siguro kasi parang niisip nila pa pwede namang nagkaroon naman ng load management eh. 'Di ba? Oo. Gaano ka-soft yung mga tawag ng referee ngayon kumpara nung time na talagang Before. binubugbog na ng piston si Jordan. 'Di ba? Tama. Oo. Saka makikita Tsaka, mo konting kiskisa nun. Sakalan, bagpakan sila Larry Bird, oo. sila Magic Johnson, 'di ba? Oo, grabe. Totoong bagsak yun, hindi siya fake Mm, na bagsak. Tsaka totoong mga siko yon, hindi flop yun. totoo. Ano? Okay. Oo. Alright. Oo. Sige. Punta na tayo dito sa ating last question. Since eto na, no? 10-4 ang Lakers. Number 4 sila sa Western. Maganda yung chemistry nila. Kailangan bang pumasok pa ni LeBron James? And kung ikaw si LeBron James, Ryan, ano ang magiging strategy mo at anong gagawin mo? Kung ako si LeBron James, matagal na akong wala dyan. Nag-retire ka na? Ganun ba yun? Oo, seryoso. Okay. May brand na ako ng sapatos. Nandiyan na yung anak ko. Sige. Di ba nga Oo. sabi ng iba, kung GOAT ka, bakit nandyan ka pa rin? Okay. Dapat Di nag-fade ba? ka na lang, di ba? Oo. Quietly. Hayaan mo Okay. na yung mga bata. Mga bata may kahit nga wala ka, nananalo sila eh. Pero Ikaw ba, hmm, sa tingin mo ba, nagkaroon na ng passing of the torch between LeBron and Luka nung nagkaroon ng trade? wala. Andyan pa siya eh. Parang wala pa. Mm, Di ba? okay. Kung passing of the torch, umalis ka na. Huwag mo nang kunin yung limelight ng mga bata. Di ba? I mean, Okay. maturity-wise, di ba? Okay. Matagal na ka na naman. Ang dami mo nang hinabol na stats. Kung stats lang naman ang gusto mo, di Yeah. ba? Yun na eh. Nakuha mo naman na eh. Right. Ipabaya Right. mo na yung mga batang kumuha ng championship para sa Lakers. Kasi baka hindi mo na time. Okay. Diba? Okay. Intindihin mo na lang. Okay. So for you is LeBron to retire and wag nang bumalik ng Los Angeles Lakers. LeBron to Got it. retire and kumuha sila ng legitimate center. Got it. Okay. Coach Mark, kung ikaw si LeBron, anong gagawin mo? At kung ikaw ang Lakers, ibabalik mo pa ba to or hindi na? Kung ako, change of atmosphere na ako dyan. May kontrata pa ako 1 year. Magpapatrade na lang ako. Trade. Isa-soften up ko yung no trade clause ko. And then, Okay. negotiate ako kung saan ako may best chances to win. Total, alam ko naman na hindi na ako na-renew ng Lakers. Alam ko na yung chapter ko with the Lakers is ending. Okay. I'll ask to be traded to a team of my choice. Nandiyan yung Okay. Cleveland, nandiyan yung Warriors. May Mm. kukuha pa rin naman dyan. Right. Na kung tingin niya, hindi niya makukuha yung championship sa Lakers. Mm. Tama, pass the torch to Ryan's point. Pass the torch to Luka Doncic. And then find a new home. Okay. Kasi kaya Okay. lang na mahirap ang Lakers i-trade yun dahil sa no trade clause eh. Right. Kung ikaw halimbawa si LeBron, ano yung most likely, may sinabi ka kanina, Cleveland, Golden State, what's the most likely team that you wanted LeBron to be a part of? Cinderella story lang ang pag-uusapan. Paano Oo. yung Cleveland? Cleveland. Doon nagsimula, doon babalik. Pwede niya dalhin si Bronny doon. And then, in 1 more year, makukuha niya si Okay. Bryce. Tatlo sila mag-aama doon. Sa bagay. Nako, family reunion to. Oo. Coach Rai, ibabalik ko sa iyo yung question. Kung ikaw magpapatrade si LeBron, pare, nasaang team to na nakikita mo? Siyempre, same with Coach Mark. Ibigay mo yung glory dun sa kung saan ka nagmula. At unang-una, Okay. talagang yun yung nag-draft sa kanya, di ba? Minahal siya Mm. doon. Nung umalis siya doon, na broken hearted yung mga tao. Gusto siyang Oo. i-massacre. Pati yung Oo. mga jersey niya pinagsusunog, di ba? For the Okay. last dance, balik ka dyan. Hindi dyan ka Okay. mag-retire sa kung saan ka nagsimula, di ba? Tama, magandang ano yan, ano. Pero sa akin, ano, kung may pupuntahan man siya, tapos gusto niya talagang i-cement yung legacy niya, complete 360 turnaround, punta siya ng Brooklyn. Ang Brooklyn ngayon, ang Brooklyn po ngayon ay 1 win and 11 losses. Kung na-turn around niya to, bilib ako sa kanya. Kasi yung market siguro din niya, no? Yung market niya. Kung ayaw Right. niya umalis ng LA, di mag-Clippers siya. Pero nandoon Diba? si Harden, nandoon si ano pa ba si Paul George? Siyempre, may Okay. mga hihingi ng kapalit yan, for sure. Sa bagay.
Right. Eh, nandun Right. naman si Zubac. Nandun naman si Kompleto si John Ricardo. Collins, di ba? Mm-mm. Oo, di ba? So, punta siya sa mga veterano. Golden State, o pwede rin naman kung talagang gusto niya Golden State. Lahat na sila doon, Kasama bahala na na. sila Green, di ba? Oo, Oo, lahat sila nandun. Pero at the end lahat of ng the mga day, I don't all-stars. think Nagawan Lakers, sila ng oras doon. baka ibu pa sa Lakers yan sa first home game eh. Right, right. Pagbalik Kasi nila, di ba? maganda na. Mm-mm. Mm-mm. Maganda na yung dynamics eh. Right. Ayan. Oo, Okay. at saka maganda na, new ownership, di ba? Yes. New face of the franchise. Oo. Let go of the old. Yeah, bagong face ng Lakers. All right. Okay, so yan yung two GOAT topics natin for today's episode. I hope na nagustuhan niyo po at feel Yan, free to sarap ng to usapan. to place your comments at yeah, yung kung ano yung mga reaction ninyo dito sa aming pinag-usapan with yung sa first half natin with Coach Tim Cone, Delta Pineda, itong unwritten rule at itong kailangan pa bang bumalik ni LeBron James sa Los Angeles Lakers? Okay, sana po nagustuhan niyo po ang aming episode 46 at syempre wag niyo kakalimutan habang pinapakinggan niyo kami, pinapanood sa YouTube ang Ryan's Tuyo. Yes, pare. Iyaw. Oo, napakasarap po niyan sa kanin, sa ulam at kahit na yung medyo i-munch mo Oo. lang ng konti, no? Pag merienda. Champurado. Ang Yan. sarap-sarap. Pwede. Champurado, sarap-sarap niyan. Okay. Hindi ko pa natatry yan, tuyo Ah, tsaka champuran. magpapadala na yan, sir. Yan. Oo. Gabayan nyo lang. Alright. Sige, mga kaibigan, sa susunod na linggo po uli, dito sa The Backdoor Play, ako po si Eric Armin, kasama ko si Coach Mark Calumba at si Coach Ryan Molina, nagsasabing laro lang po tayo ng laro. At Iyaw. syempre, bago maglaro at pagkatapos maglaro, magtuyo. Okay, maraming salamat mga Okay. sirs. Hanggang sa Salamat. muli. Bye-bye. Ingat po kayo. Thank you. Thank you.